Hi everyone, our topic for today is selfishness or pagiging makasarili. So please open our Bible to 1 John 3:17. 1 John 3:17. But if one of you has money enough to live well and sees a brother or sister in need and refuses to help, how can God's love be in that person? Yan ang sabi, no? So paano nga naman daw mananahan yung pag-ibig ng Panginoon doon sa tao na yon kung parang wala siyang ginagawa para tulungan yung kanyang mga ah, brothers and sister, kapatid, no? Also, yung isa pang verse natin, nga pala, the Bible verse na kinukuha ko dito pa rin yan, no, sa New Living Translation, yan. Ng Touch Point Bible. Yan. Pamana ni Daddy sa akin yan. So, second, no, yung second verse natin is Philippians 2 verse 3 to 4. Yan. Don't think only about your own affairs, 'di ba? Huwag mo lamang isipin yung sarili mong nangyayari sa no? But be interested in others too and what they are doing. Yan. At kung no. So tatagalogin ko pala no, yung 1 John meron doon, 'di ba? Unang Juan 3 verse 17, datapwat ang sino mang mayroon mga pag-aari sa sanlibutan ito ay nakikita sa kanyang kapatid at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at doon ipagkait ang kaniyang awa. Paanong mananatili, di ba? Or mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Yun. So meron pa tong note, no? The best cure for selfish heart is giving. So, yung best cure daw, ang pinakamagandang gamot sa pagiging, parang makasarili ay ang pagbibigay. Yan. So, second verse natin, yung kanina, translate din natin, Filipos 2, verse 3 to 4. Yan. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pangsariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, iturin ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Yan. So, yun siguro, parang tinuturuan tayo na hindi puro yung tayo lang yung iniisip natin. Isipin din natin yung iba, no? Yun. Ang pagiging, ito naman ang note nito, no? Unselfishness is learning to put others first. Ang pagiging hindi makasarili ay matutunan ang unahin muna ang iba. Yan. Iniisip natin paano. Ako rin no, mamaya i-discuss natin yan, no. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Yan. Bakit ang pagiging makasarili ay mapanira, 'di ba? Bakit nga ba makasarili ang bakit mapanira ang pagiging makasarili? Naalala mo yung naalala niyo po yung kwento sa Bible ni Jacob tsaka si Esau. Bali si Jacob yung mas batang kapatid, si Esau yung mas matanda. Ikwento ko lang medyo ikwento ko ng konti, no? Si Isaac, yung father nila, siya yung magbibigay ng blessing para sa 'di ba? Sa mga anak nila. Usually, ang binibigyan ng blessing, yung panganay. Yan. So, si Jacob, ang ginawa niya, nung nagluluto siya ng, isang araw, nung nagluluto siya ng red stew, yung nakalagay sa Bible, yung parang sa atin nun, parang kulang sabaw, no? Parang sabihin natin, parang sinigang, ganun siguro, no? So, nung nagluluto siya ng red stew, dumating yung kuya niya, si Esau. Tapos sinabi na, gutom na ako. Pengi ako niyang niluluto mong red stew. Ang sagot ni Jacob that time, sige, bibigyan kita, pero bigay mo sa akin yung birthright mo. Hinihingi sa kanya birthright, grabe, sa sabaw lang, no? Sa gutom ni Esau, sinabi niya, oo, sige, sa'yo na yung birthright ko. Gumanon siya, nagsang-ayon siya, no? So, napunta kay Jacob yung birthright. Meron pa actually isa pang instance yan, bukod dun sa birthright, no, nung mahina na yung father nila, si Isaac, nagpaluto to sa anak niya, no, kay Esau. May mga ibon, nagpaluto siya sa anak niya.
Sabi niya, sige ano ka na manghuli ka kasi hunter nun si ano, Iso, eh, 'no. Manghuli ka ng ano tapos, lutuan mo kung anong gusto mong ulam, parang gano'n. Nung umalis siya, si Jacob ang ginawa, naka-ready na pala yung lulutuin na ulam kasi alam niya magbibigay na ng blessing yung tatay. So, nagkuntsaban sila nung mother actually. Naglagay pa siya ng parang ano dito, yung parang balahibo ba yun na parang isipin ng tatay na siya yung kuya kasi parang medyo hairy yung ano eh, medyo hairy yung braso nung kuya niya unlike sa kanya. So, nung ihinayaan niya yung pagkain sa tatay niya, sa father niya, um, natuwa yun. Tapos hinawakan pa siya. Sabi, sige, bibigay ko na sa yung blessing. After niya kumain, binigyan siya ng blessing. Maya-maya dumating yung kuya niya. Tapos sabi, tay, andito na ako. Andito na yung ano. So, tapos gulat na gulat, diba? Nagulat na gulat yung tatay. Sabi niya na ibigay ko na yung blessing. Nagmamakaawang humingi yung kuya na sabi ni Iso, hindi mo ba ako pwedeng bigyan ng kahit na ano, konting blessing lang para sa akin naman? Binigay mo ba lahat sa kapatid ko? Parang ganon. Pero since tatay, alam mo yon yung heart niya, gusto niya pa rin ma-please everyone. So, ang ginawa niya, blines niya pa rin yung anak niya, no? Si Iso. So, that time, di ba, makikita mo si Jacob na napakabait, no? Iniisip natin na, ano, pero, totoo lang, naging deceitful din siya. Niloko niya rin mismong kuya niya, no? Niloko niya. Bukod sa nakunan niya na ng birthright, inano niya pa yung blessing. Kinuha niya rin yung blessing na dapat sa kuya niya. So, doon iisipin mo na parang kala mo okay si ano, pero in a split second biglang magkakamali din tayo. So, hindi natin masasabi na ano, talagang makasalanan pa rin, no? Hindi naman masasabi na perfect si Jacob kasi nakagawa din siya ng pagkakasala niya sa kuya niya. So, dahil sa pagiging makasarili, nagawa niya yung mga bagay na yun. Gusto niya makuha yung birthright, gusto niya makuha yung blessing. Pero dapat hindi natin ginagawa yun sa mga kapwa natin. Dapat hindi natin ginagawa lahat kahit masama na para lang makapag-gain ng gusto nating makuha, no? Parang sa opisina, 'di ba? Pag nagtatrabaho kayo, anong gagawin nung isa? Sige, siraan to kay boss. Bakit? Para matanggal siya sa trabaho, para wala na siyang trabaho. Ako na mapopromote, 'di ba? May mga ganun eh, 'di ba? Yung gagawin paninira para lang ma-promote siya, siya yung maiwan doon. So mahirap, no? Ano pa ba? Bukod doon sa story din na 'yon, sa sobrang galit din ni Iso, nagsabi siya, nagbanta na siya, papatayin ko to si Jacob. At nalaman yun ng kapatid niya kasi may nakarinig eh. Sinabi sa kanya na papatayin ka na ng kuya mo. So, ang ginawa niya, tumakas siya, tumakbo siya. 'Di ba? Lumayo siya, pumunta siya sa uncle niya. Pag alis niya, ano na ba nagawa ni Jacob? 'Di ba? Nasira niya yung pamilya niya. Nawalan siya bigla ng tatay, ng nanay kasi kailangan niya lumikas eh. Abandon niya dapat yung lugar. Kundi papatayin siya ng kuya niya eh. Bukod doon, nawalan siya ng kuya. 'Di ba? Dadalawa na nga lang tapos nawalan ka pa ng kapatid. 'Di ba? So, malaking nawala sa kanya lahat. Nanay niya, tatay niya, kuya niya. Dahil sa pagiging makasarili niya. So, minsan dapat ano din tayo, hindi yung puro gain lang, 'di ba? Material lang yan na bagay. Totoo lang, hindi mo naman madadala yan sa langit. Yung mga gusto mo makuha, yung pera, yung ginto o kung ano man yan, ari-arian, no? Kayong magkakapatid, mag-aaway-away para lang sa lupa, para lang sa ari-arian. Parang hindi naman tama yun. Tsaka, isipin mo na lang kung patay na yung mga magulang nyo para kayong mga anak. Kaya yung pinundar yung lupa ng magulang nyo para meron kayong manahin, para meron kayong papalaguin, parang ganon, no? Para meron kayong pagsimula, no? Pero, yan, sobrang windy, no? Sorry, Pero kung yung lupa na yan, yung magiging cause para mag-away-away kayo, siguro sabi ng ninuno mo sa langit o kung nasaan man sila. Kung alam ko lang na mag-aaway-away kayo, na magiging ganyan kayo, na magiging sakim kayo sa mismong mga kapatid nyo. Diba? Hindi na ibang tao, kapatid mo, kadugo mo eh, no? Kung alam ko lang, sabi siguro ng ninuno natin, no? Ng ninuno nyo. Hindi ko na kayo binigyan ng parte ng lupa. Kung yan ay idadamot mo lang sa sarili mo. Kung yan ay hindi papakinabangan pala ng buong angkan natin. 'Di ba? Kaya nga minsan nagbibigay ng isang tao, isang anak na tinalaga. Kasi yung anak na yun,
siya yung magpapalago nung property niyo, nung lupa niyo. Kung paano niya magagawa, maiisipan. Kung paano niya ito magiging beneficial para sa buong pamilya. Hindi lang para sa kanya, para sa buong pamilya. No? So, kung yung lupang yun ang magiging dahilan para magpatayan kayo, no? Para, ito hindi ko kayo nire-ridicule, hindi ko kayo inaasara o ano ha. Ito sinasabi ko, nangyayari to. May mga kaibigan ako, pastor, nag-aaway, buong pamilya, nagdedemandahan, nakukulong dahil lang sa lupa, dahil sa pag-aagawan sa lupa. So, wag tayong maging ganun, wag tayong maging sakim. Kapatid natin, sabi na sa Bible verse, di ba? Sabi kanina, di ba? Kung ikaw maraming pera, ikaw ang kuya o kapatid, bakit hindi mo bigyan yung mga kapatid mo iba? Di ba? Ba't di mo sila tulungan? Sabi na nga sa verse natin kanina kung meron ka naman, ba't di mo tulungan mga kapatid mo? Nangangailangan sila. Di ba? Hindi kailangan na laging tatry nilang manghingi. Hindi lahat ng tao nanghihingi. Ang hirap manghingi. Kahit ako, ayoko nanghihingi Ang sakit, mahirap. Baka may sabihin. Di ba? So, mas mainam, huwag nang manghingi. Di ba? Gawa ka na ng paraan. Di ba? Anong bills mo? O, gawa ka ng paraan. Parang gano'n. Kasi totoo lang, sa mga may pera, akala nyo, ito na naman tong ano na to. Kapal-kapal talaga ng mukha nito. Hihingi na naman ng ano yan. Pagdagdag o ano niya. Gano'n. Pero totoo lang po, yung tao na para try kang lapitan, puntahan ka, para tawagan ka, 'di ba? Magpa-load para tawagan ka. Baka hindi mo alam, baka yung pinang-load niya, last money niya 'yun. Gets mo? Baka yung binahan niyang yung trinavel niya, yung binahan niya para makarating sa'yo at sabihin yung problema niya, baka matulungan mo siya. Baka last money niya yun, di ba? Imbis na pagkain ng mga anak niya, binahin niya papapunta sa'yo. Tapos ikaw, ganyan lang, kung pagsalitaan mo yung tito mo, kapatid mo, di ba? Na parang, ano ba yun yung pagod na pagod ka na? Hindi mo rin ba naisip yung kalagayan nila? Di ba? Yung lunukin yung pride nila. 'Di ba? Yung parang para lapitan ka pa. Tapos minsan kung ano-ano pa sasabihin. Ito nasasabi ko hindi lang dahil sa nakikita ko ha. Nakikita ko 'to sa dati nung bata ko sa papa ko pag may kailangan kami pandagdag sa tuition. Lapit kami sa kapatid yung medyo mabait sa amin, medyo nagpapautang, 'di ba? Kasi marami kami, siyam kami nag-aaral that time, college, no? May college, may high school. So ang hirap, ang laki, parang kala mo tuwing enrollment, kala mo bumibili ng bagong sasakyan yung tatay ko Chinese school pa kami. 'Di ba? So imagine mo yung hirap, no? At saka kami para lakasan yung loob namin para manghiram. 'Di ba? Minsan, totoo, may naririnig kami, gano'n. Kaya minsan ayoko manghihiram kasi may naririnig ako. So, through experience din to itong testimony na sinishare ko sa inyo, talagang nangyari din to sa akin. Kaya alam ko yung pakaramdam ng na pagsasabihan, ano ba yan, hiram na naman kayong pera, parang gano'n, no? So, kaya pinapaalala ko dun sa mga may pera, yung mga nakakatulong sa tito, tita, o ano man, wag nyo naman pong pahirapan yung taong nanghihiram. Diba? Kung gusto nyo talaga pahiram na lang. Hindi na maraming sinasabi pa kung ano-ano, no? Kasi kung totoo lang, yung inano niya lahat nung lakas ng loob niya para lumapit sa'yo. Inipon niya yun, yung lakas ng loob niya para lapitan ka, tapos ganun. Diba? So yun, haba na nung testimony. So ano pa, kasi nahabol ko yung masabi ko sana itong mga points na gusto ko sabihin. So yun, dahil kay Jacob, nawala siya ng pamilya dahil sa pagiging makasarili niya, no? So, minsan niisip ko ganito rin ako. Ayan. Meron akong dapat tulungan, di ko pa nagagawa. Meron akong dapat pasyentehin, hindi ko pa napupuntahan.
kailangan ko mag-share ng gospel, pero hindi ko pa napagdadasal, 'di ba? Yung mga pasyente kasi, pag pinupunta ko yan, pinagdadasal ko na rin yan. Siyempre, sama-sama na yun, no? Alam nga naman, isang puntahan na lang, di ba? So, yun. Bukod doon, sa mga ano pala, sa mga may calling, yung feeling mo, kailangan, i-share mo yung gospel ni God. Gawin mo, huwag kang mahiya, iba yung pakiramdam pagka nakakapag-impart tayo tungkol kay Papa, no? Kay Papa God. Iba yung fulfillment, yung may purpose ka sa buhay. Hindi lang yung puro trabaho, pera, no? Iba yung naidudulot nun na nasi-share natin yung love natin sa kanila. Yung love ni Papa God, nakikita sa atin dahil tinutulungan natin sila, no? Yun. Tsaka yung hiya, totoo lang nakakayang mag-share. Noong una hiya ako, pero ngayon hindi na ako nahihiya. Kaya share na lang pag may na-meet, pagpe-pray mo, 'di ba? Kasi yung prayer natin powerful. Pag sinabi mong in Jesus name, biglan instant nangyayari, no? Yung pinagdadasal mo, natutupad yun. Kailangan lang may may tiwala ka sa Panginoon, may faith ka, no? Yan. So, ano pang points natin? Yan, no? Purpose sa buhay, nasabi ko na, no? Ito, yung sa bayan natin. Nga pala, no? Yung mga bukod sa purpose natin sa buhay, baka kung may mga extra kayo, magpa-feeding program na kayo, pang tao man o pang alagang hayop, pusa, yan. Kung meron ka mga sobra, magkano lang naman para sa ibon yung mga feeds, no? 20 lang nga, marami na yung sa ibon na nabibili ko Sa aso, pusa, kung meron kayong extra, bili kayo, bigyan nyo yung mga stray cats, stray dogs, kasi nakakaawa po talaga sila kulang na kulang po yung kinakain nila. So sana po, yung mga may i-share, go, share what you have, yung blessing na meron kayo. Malaking tulong na po para sa kanila yun, no? Tapos, ito, para sa bayan naman natin, na binubuli naman ngayon, minamaliit at iniisip na di papalagyan at walang ibubuga at ilalaban. Maliit man ang bansang Pilipinas. Gatuldok sa mapa ng mundo at hindi nabibilang lang ang mga panghimpapawid at pangdagat nitong mga panlaban. Ang pinakamalakas naman natin panlaban ay ang pananalig natin sa Panginoon. Ang pananampalataya natin na siyang lumikha ng buong sanlibutan. At dahil sa mahal tayo ng Panginoon, hindi niya tayo hahayaan na ipagwalang bahala. Kaya we will not give up. Yun, no? So, sabi nga sa Ephesians 6 verse 11, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the scheme of the devil. 'Di ba? Bakit mahalaga 'yon? Syempre, full armor ni God Iniisip mo ba yung walang katapusang bulong sa'yo, na di mo kaya yan, na wala ka nang magagawa, na hanggang dyan ka na lang, niloloko ka lang yan, ganon. Ito yung mga takot na nananahan sa isipan natin. Hindi ito basta naisip mo lang Ito ay sadyang critical na atake ng kalaban, no? Gusto niya isipin mo, talo ka na. Di ka na makakabawi. Walang tutulong sa iyo. Wala kang kakampi. Pero dito sila nagkakamali. Dito babaliktad ang lahat. Dito, di nila akalain na lalaban ka, na kaya mong baguhin ang sitwasyon mo, na meron ka pang idedepensa. Sa labanan ng ating kaluluwa, ang tanging sandalan natin ay ang Panginoon. Si Papa God pa rin, no? So, lahat gagawin niya para lang wag makuha ni Satanas yung kaluluwa mo. 'Di ba? Mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal niya tayo. Kaya nga sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish and have everlasting life. Yan. So yun, isipin mo na lang, sa sobrang love ka ni Papa God, binigay niya yung nag-iisa niyang anak. 'Di ba? Para isalba ka. Isalba tayong lahat.
Kaya, wag nating iisipin na walang nagmamahal sa atin. Lagi tayong merong karamay. Diba? Lagi siyang nandyan para sa atin. Aside from that, ano pa ba? Isipin mo na lang ngayon, halimbawa, alam mo yung may date. Di ba pag may date ka, may kikitain kang tao. Nasa mesa ka nakaupo. Matyaga naghihintay. Habang naghihintay ka, ilang taon ka na ba ngayon, no? Sabihin natin 12 years old o 18 years old o 50 o 80 plus pa. Isipin mo, ganun katagal ka na hinihintay ng Panginoon. 80 plus, 82, 85 ka na. Ganun katagal, hinihintay ka ng Panginoon. 12 ka, 18 ka, 18 years na siya naghihintay sa'yo, 12 years. Kaya, ano katagal pa ba yung hihintayin niya para lumapit ka sa kanya? 'Di ba? Ngayon na kaya mo, malakas ka pa, go, lapit na, no? Wala ka na nga masandigan eh. Ayaw mo pang magdasal, ayaw mo pang humingi ng tulong. Isang dasal mo lang, pakikinggan ka nun eh. Kung ibibigay mo yung buong puso mo, 'di ba? Kung mananalig ka sa kanya. So, hindi ko napapahabain to. Totoo lang, ang dami ko pang sinulat. Pero hindi ko na masyado pahabain kasi yung time natin medyo maiipitan tayo, no? So, let's pray na. Ama namin sa langit, ibinibigay ko ang otoridad sa physical na bagyo na nagbabanta sa aking bansa. Pinapahayag ko na may pananampalataya na ang lakas ng bagyong ito ay mawawala sa bawat salitang aking binibitawan. Inuutusan ko itong lumiit mula sa isang bulong lamang sa karagatan na nagdudulot ng walang pagkawala ng buhay o pinsala sa pangalan ni Jesus. Idinadalangin ko. Ibinaling ko